Galing sa mundo sa pamamagitan ng sumasang Ang araw na ating pinakahihintay ay dumating na. Thousands of people are here joining the victory of the unique and victorious ministry. At ito ay walang iba kundi ang ministeryong Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Hindi mapapasinungalingan ng libu-libong tengang nakarinig at mga matang nakakita ang pagbuhos ng mga luha ng pasasalamat, mga pusong nag-uumapaw ng kagalakan, mga kamangha-manghang paghahayag ng Diyos ng kanyang kapangyarihan sa pagpatak ng araw ng grand celebration ng mahigit 3 dekadang anibersaryo ng ministeryong Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Ang lahat ng ito ay dumagungdong sa lugar ng Marikina Sports Center linggo ng ika-13 ng Oktubre. Maaga pa lamang ay dumagsana ang mga Living Like Jesus people sa lugar ng Marikina Sports Center. Kanya-kanyang dala ng mga sasakyan at mga pagkain para sa buong araw na gawain. Sila ay nagmula pa sa iba't ibang sulok ng bansang Pilipinas. Ang iba naman ay galing pa sa iba't ibang bansa na may dakilang inaasahan mula sa Diyos. Napakalaki po yung expectation ko and together with the congregation of Japan chapters. From Mindanao, Maragusan, Davao de Oro chapter. From Iligan City, Mindanao. Bali, 2 bus kami na galing doon. Excited kami pumunta dito dahil nagmimithi kami ng mas dakilang bagay na gagawin sa amin ng Lord ngayong araw na to. Excited po kami dahil gusto naming maranasan ang propesiya ng Bible na ngayong end time ay maranasan ang hindi pa naranasan noon, yung mga signs, wonders, and miracles. Eyes have not seen, ears have not heard, mind have not conceived what God has prepared for us. Hindi na nga rin nawawala ang mga dumadalong may sakit at karamdaman sa bawat dakilang gawain ng ministeryo. Sila ay naroon din na umaasang matuldukan ang kanilang paghirap sa kanilang iniindang karamdaman. Isa na dito ang mag-asawang Carlos na dumako sa lugar upang makaranas ng kagalingan ng kanyang asawa na mayroong maraming dinaramdam sa kanyang katawan. Ako po si Lourdes Carlos at saka kasama ko po itong asawa ko na si Dexter Carlos na marami siyang karamdaman kaya kami pumunta dito dahil naniniwala po na magaling dito. Ngayon birthday niya, talagang binigay ng Diyos sa amin na pumunta dito. Kasi gusto ko magamot ng na 4 na stroke na siya tapos prostate pa si Almoros. Marami siyang karamdaman. At hindi nga sila binigo ng Diyos. Maituturing na isang malaking regalo ang kagalingang kanyang tinanggap sa mismong araw ng kanyang kaarawan kasabay ng grand celebration ng ministeryo. Bagaman isa siya sa di mabilang na gumaling at hindi nakapagpatutuo sa entablado, ang mahalaga ay natanggap niya ang dakilang regalo ng kanyang buhay. Maraming salamat na dinala ko yung asawa ko rito. May naramdaman daw siya bigla kanina tapos nawala na raw yung masakit sa kanya. Maraming salamat sa inyo at nakarating kami rito. Kanina nagpe-pray, biglang naramdaman ako na dumaloy sa katawan ko na malamig, nawala na yung mga sakit ko dahil wala akong naramdaman na sakit ko. Dati ang tuhod ko, masakit. May uric acid ako sa paa. Masakit ang buto-buto ko. Ngayon, wala na. Tapos masakit ang likod ko. Palagay ko kidney na ito kasi masakit ang likod ko. Ngayon, wala nang sakit. Magaling na. Hindi lamang yan.
Narito ang mga dakilang patutuo ng himala ng kagaliang naganap sa lugar ng Marikina Sports Center, mga kahilingang nabigyan ng kasagutan at mga buhay na iniligtas sa bingit ng kamatayan dahil sa sakit at karamdaman. Panoorin ito. Tunay nga po, Jesus Christ is the ultimate cancer killer. Dahil kanina po no kayo po nagpatawag sa harapan, bigla pong nawala yung takot sa kanyang puso. Si ate na 1 taon hindi tumatalon, talon ng talon ng talon ng talon. Si ate na hindi nakakapagsalita, sigaw ng sigaw ng sigaw ng sigaw. At ayon sa kanya, pinagaling, pinalaya siya ng ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hey, Dad. Hey, Dad. Ano pong pangalan niyo? Fatima. O, nakakapagsalita na po si Nanay Fatima. Nakasan niyo yung palakpak niyo, nakakapagsalita na po si Nanay Fatima. Hindi na po masakit yung likod niyo. Hindi na po. Tsaka nakakatalon na po. Tatay. Nakatalo na kayo. Opo. Dati hindi niyo nagagawa. Dati hindi po. Dahil takot ako. 1 taon po akong natakot tumalon. 1 taon po siya binirenowas ng Diablo. Tapos kanina po, may times kasi nahirap po akong magsalita. Parang may nakabara. Maski po nung nakaupo po ako doon, limitado ako magsalita kasi parang paus ako. Ramdam ko may bumabara. Simula po noon talaga last year. Ganun na po talaga. Pero nung pumasok na po kayo dito, tatay, tapos kumanta, sumasabay na po ako doon. Nawala po yung bara ko. Nung pinapunta nyo na po kami dito sa harapan para tumalon, sabi ko tatalon ako dahil hindi na ako pwedeng mabalot ng takot. Tumalon po ako ng tumalon. Hindi lang 1, 2 beses. Maraming beses po akong tumalon. Hindi lang po si Nanay magaling, sobra pong magaling ito. Hindi lang siya 1 at 2 beses tumalon, talon na imposibleng mangyari. Kumusta na po kayo? Okay na po ako, lingkod ng Diyos. Salamat po kasi dahil sa 24/7 ako nanonood ng YouTube. Gumaling po ako sa bawat pananalangin ninyo. Kasi nagkonektado po sa puso ko yung sakit ko. Pag hinaatake ko ng panghihina, hindi ako makatayo. Nakahiga lang po ako. Sabi ng doktor kung posible daw mauwi sa cancer yung sakit ko kasi sa loob daw po tumubo. Kaya nahirapan ako. Minsan pag umubo po ako, Kumusta na po nanghihina kayo ngayon? Malakas na po ako, tatay. Pumunta siya dito, lulan po ng wheelchair na yan. Hanggang sa bahay daw nila, hanggang pagpunta raw dito naka-wheelchair. To God be the glory, siya po'y umakyat na dito, naglakad na kahit walang alalay. Dahil 7 years ago po, siya po'y na-stroke. Sa stroke na yan, naubos na nga raw po yung pera niya. Sa paralyzed, nagkaroon ng komplikasyon, nagkaroon ng enlargement of prostate. Pangatlo, nagkaroon ng chronic kidney disease. Naging daan para mayat-maya umiihi, at ang kanya pong pa ay almost maparalyze. Tinatanong siya kanina, sabi niya, gusto niya mag-testify dahil pinagaling nga raw siya ng Diyos na buhay. Saan kayo nakatira? Marikina Heights. Dito lang po kayo. Yung po sinasabi ng pastora, totoo. Opo, totoo lahat yun. Asan po yung wheelchair niyo? Ito. Ito yung wheelchair niyo. Ang hindi lang nasabi niya, lagi ako nagsusuka. Kasi ngayon siya dyan. Eh, hindi niya nasabi, dati siya nagsusuka. Pero hindi na kayo nagsusuka. As of today, Gano'n na po kayo katagal doon? this year lang, nung na-hospital lang ako. Kasi nahirapan na ako eh. Nahirapan na po kayo. Sige po, lakad. Yung nagkasakit po ako, buntis po ako dito. Nalumpo po ako. Tapos, yung po sinasabi niya, yung blood cell na yan, gano'ng katagal niyo pong dinala yan? Matagal na po. Ang sabi po sa akin sa ospital, sa salinan daw po ako ng dugo. Pero naniniwala po, pinagaling na po ako. So ngayon, ano po nararamdaman niyo rito nang nanalangin tayo? Hanggang ngayon po, ang init-init pa po ng dibdib. Grabe pong hili naranasan ito. Mga minamahal sa bayan ng Filipino Church of God, eh, yung problema nito sa mata, 2. Farsighted na, nearsighted pa. So ibig sabihin, yung kanya pong sighted talaga pong useless. At pagpasok niya rito, biglang lumiwalag mata mo. Nakikita mo na ako. Yes po. So layo tayong konti kasi ito po nearsighted, farsighted pa. Ito, malayo na po ito. Nakikita mo ko. Yes po. Yes Malinaw. na yes.
Yes po, sobrang Lapit linaw. tayo. Nakikita mo na ako. Opo. Maliwanag na po mata nito. Palakpakan po natin si Jesus. Amen! Ganon niya po katagal tirahan to? 5 taon. 5 years. Hindi siya nakakatayo na matagal, sabi po ng pastora. 30 minutes siyang nakatayo ron. Ngayon, nakatayo siya. Ako po ay na-stroke noong March 2019. Ako po ay dati lang na nakakapanood ng oras na mula sa TV. At minsan hiniling ko na kailan ko kaya mararanasan ang magkaroon ng kagalingan sa pamagitan ng oras ng Himala Live. At nangyari po siya ngayon. At nangyari po siya ngayon. This is first time ko lang pong maka-attend sa dito ngayon. Paano na nakikita ko na po yung kahit hanggang dulo, nakikita ko Hanggang na. dulo, kita na raw niya. Dati, hanggang malapit lang, ganito lang, kalayo. Tapos, kanina, hindi ko mabasa yan. Ngayon, basang-basa ko na. Yung healing na yan. Tsaka yung dulo na yun, basang-basa ko na. Ang himala po rito, totoo. Malaking pagbabago na po ang nangyari sa akin na dati na bedridden po ako dahil sa sakit ko. And nagsisimula po lahat nung nag-send po yung nanay ng kaibigan ko ng link po ninyo sa Facebook and then sa YouTube. Sinabi lang po niya sa akin, anak, panoorin mo yan. Malaki may tutulong sa iyo niyan. Which is totoo po na maraming himala po nangyari at awa po ng Diyos ngayon, nakakalakad na po ako, nakakapagtrabaho at unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay. 2 milyon na po yung naubos, di gumagaling, kulong cancer. Hindi po siya makapag-release po ng kinain niya ng maayos. Binutasan na po yung bituka nito para dito idaan. Hindi naman po nakatulong. Kasi kanina nanghihina ako, hindi ako sana tutuloy kasi talaga hindi ako makalakad. Nung dumating ako dito, kuwang ko naramdaman ko, malakas na ako nung hindi ka pa nagsalita. Parang yung pagsasayaw ko talaga energetic. Kaya thank you Lord, sabi ko kasi nga talagang inano ko talaga ito, apostol yung kwan ko, yung bukol dito masakit, may sugat. Kaya hindi ako nakakatulog. Kasi talagang maikirot. Ilan taon na po kayo? 74, apostol. Na kayo nakatira? Sa PIS 5, Montalban, San Isidro. So wala na kayo nararamdaman Wala bukol? na akong naramdaman. May tao po ba Oo, dito? wala na. That is a miracle, Philippines Church of God. That is a miracle. Wala pong makakagawa niyo, si Jesus lang. And believe me, hindi po siya nagsasawang gumawa ng himala. Ang kailangan talaga, lumapit lang tayo sa Kanya. Hindi po siya natutulog, hindi siya napapagod, hindi siya inaantok. Inaantay niya lang tayong lumapit sa Kanya. And that's it. Kaya tayo po lumapit sa Kanyang puno ng faith, and then ano yung gusto mong maranasang himala, you will have it. Isa rin sa pinakamahalagang bahagi ng gawain ay ang turot pangangaral ng mga lingkod ng Diyos na kumumpleto sa biyayang natanggap ng libu-libong nakiisa sa dakilang gawain. Narito ang ilang bahagi nito. Hayaan natin na ang kaluluwa natin ay kainin ang lahat ng tinuturo ng lingkod ng Diyos. Dahil ang nangangailangan ng kaligtasan ay ang kaluluwa natin. Ang bawat turot aral na napapakinggan natin ay proteksyon ng puso natin. Alam mo, sambayan ng Pilipino, mga minamahal, mga inibig, bawat bansa sa buong mundo, lalong-lalo na po yung mga religious nations, hindi po sapat na tayo po ay mayroong kinamulatang isang tradisyon o ordinansa o patungkol sa Panginoong Jesucristo. Hindi po siya sapat. Upang si Jesus po ay inyong maranasan, maging isang buhay na karanasan, at lahat po ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo na kanyang binayaran para sa inyong lahat ay matanggap ninyo. Kinakailangan siya po ipapasukin nyo sa inyong mga puso. Kinakailangan kayo po maging dwelling place ng Diyos. Upang kahit saan kayo pumunta, ay magiging matagumpay kayo. At ano man po yung gawin ni Satanas sa buhay nyo, hindi siya magkakaroon ng pagpupunyagi o katagumpayan. Yung po isang malusog,
maligayang buhay at pamilya at merong tiyak na matagumpay na kinabukasan. Hindi po na ibibigay ng reliyon at ng pera ang bagay. Walang pinag-aralan. Ibindo hindi po siya mag Si Jesus lang po ang makakapagbigay. Hindi po tayo magtatagumpay dahil ang tagumpay natin, ang Diyos ang may gawa. Mapalad po tayo mga minamahal dahil may totoong lingkod ng Diyos kasi ilang sa Pilipinas, Pilipino, si Apostol Renato Carrillo nagsasabing, kay Kristo, umaga, tanghali, hapong gabi, madaling araw, sigurado ka. Hindi nga lamang mga Living Like Jesus people ang tumanggap sa kapahayagan at kaluwalhatian ng Diyos, kundi naroon ang body of Christ na siyang paksa ng temang finalizing the mandate. Sila nga ay hindi lamang puspos, kundi kanilang naranasan ng apostolic revival. Iba't ibang mga dakilang kaganapan pa ang nangyari sa engrandeng selebrasyon ng ministeryong mula sa kalsada, ngayon ay naipapabalita mula sa bansang Pilipinas hanggang sa buong mundo. This is my first time attending the 35th GIU's Worldwide Ministries Anniversary here at Marikina Sports Center, and I'm very happy sa nangyari ngayong gabi. Tunay nga ang sinabi kanina na hindi pa nakita ng mga mata at hindi pa narinig ng mga tenga at hindi pa naisip ng ating mga isip ang gagawin ng Diyos sa ating mga buhay, na hindi po palabas itong nangyayari, and everything is really naturally supernatural ho talaga. And I was really personally amazed na ganito pala sa personal kaganda, no? Hindi lang ho sa Facebook, hindi lang ho sa YouTube, kasi for about 3 years watching only on YouTube and Facebook because of my father who introduced the GIU's ministry. So, eto po, andito po tayo ngayon. Niyayakap na po natin ang mandato na binigay ng Lord. So historical, remarkable, at tunay nga po na yung pinangyari ng Diyos sa araw pong ito hindi po makakalimutan ng bawat dumalo sa gawain pong ito. Hindi ko ma-explain, nawala yung kabigatan sa puso mo. Dahil sa naganap nito, nabago lahat. Truly, the mark of a true prophet is the prophecy are accurate. Kaya nung ang man of God ay nag-prophecy na sa darating na anniversary, kahit kapatak ng ulan ay walang papatak sa anibersaryo, ay talagang pinangyari nga po ng Diyos na sa kabuuan po ng anibersaryo na naganap ay wala po talagang ulan na pumatak. Kitang-kita po natin talaga na ang Diyos ay sumasama sa ministeryong ito at lahat ng panalangin, pag-aayuno ay talagang sinagot po ng ating Diyos sa buhay. Kahapon po ay sobra pong ulan sa bayan pong ito na almost ibang mga lugar ay bahana po. Pero pinatunayan po ng ating Diyos sa buhay sa oras at araw na ito sa ating pag-celebrate ng walang kaparit sa katulad na selebrasyon ng Ministeryong Jesus is our shield. Tunay nga po na yung sinabi ng lingkod ng Diyos na walang papatak na ulan, kahit isang ulan na papatak sa lugar na ito. At yun po yung pinatunayan po ng ating Diyos sa buhay. Wala pong ulan na pumatak. Praise God. Tunay nga po, God is a God of miracle. Ang bumagsak nga po sa araw na ito ay ang kaluwalhatian ng Diyos mula simula hanggang matapos po, ay hindi po kaya ipaliwanag po yung kaluwalhatian at presensya ng Diyos na kanyang binaba sa 4 na sulok ng Marikina Sports Complex. Ang ministeryong ito ay napakalayo na nang narating sa harapan ng Diyos. Jesus is our shield is a unique ministry. Wala siyang kagaya, wala siyang katulad. Isang historya na naman ang naganap na tsak tatatak sa buong kalangitan, sa ibabaw ng lupa, lalo na sa ministeryong Jesus is our shield Worldwide Ministries. Mula nga sa taong 1989 hanggang ngayong 3.5 dekada na ang ministeryong isinilang mula sa pinakapuso ng Diyos, ay hindi tumigil ang Diyos na magpatotoo dito. Lalo na sa kanyang lingkod, Apostol Renato D. Carrillo, na buong pusong nagbigay ng buhay para sa kaganapan ng mandato. Congratulations to Apostle Renato D. Carrillo, the founder and the spiritual director of this victorious ministry. And of course, to Prophetess Elena Ga Carrillo, the General Administrator. And to all the Living Like Jesus people, congratulations! You have gone too far to look back for now. God is finalizing the mandate. Once again, a glorious and victorious 35th anniversary, Jesus is our shield Worldwide Ministries.
Ito si Glyza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.